Hi guys, bago tayo magsimula ay nais kong magpasalamat sa iyong walang sawang suporta at huwag nyo sanang kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated. Sa nakaraan ay natapos tayo kung saan sa loob ng solitary na selda ay makikita ang isang babae na bilanggo na si Mael at ang kanyang kapatid na si Mel at kanyang sinasabi na tila may tagalabas na dumating. Makikita din ang maraming bilanggo na lumilipad at may kuruna sa ulo. Sinabi naman ni Mael na pinatay ng tagalabas na iyon ang kanyang aso kaya pagbabayaran niya sila. Napangiti naman si Mel sa sinabi ng kanyang kapatid. Habang sa ibang silid ay patuloy pa din ang pag-uusap ng babaeng officer at ng ating bida. Sinimulan na ding magpakilala ng babae at kanyang sinabi na siya si Hong Jia, isang prison guard at kasamahan ni Gang Ho. Sinabi naman ni Gang Yo na may narinig siyang mayroong kasintahan ang kanyang kapatid na si Gang Ho ngunit wala na siyang ibang narinig maliban doon at makikitang medyo nailang si Jia. Maya-maya pa ay inamin ni Jia na siya ay buntis sa anak nila ni Gang Ho, dagdag pa niya na magiging uncle na ang ating bida. Nabigla naman si Gang Yu sa kanyang nalaman, ayon pa kay Jia na hindi man halata ngunit siya ay talagang buntis ilang buwan na ang nakakalipas sa anak nila ng kapatid ni Gang Yu, dagdag pa niya na dahil sa pangyayari patungkol kay Huang ay hindi pa niya sana balak aminin na siya ay buntis kundi sa susunod pa sana kung saan magiging maayos na ang mga bagay-bagay. Makikita namang gulat pa din si Gang Yu sa mga revelasyon na kanyang nalaman at hindi niya alam kung paano sasabihin kay Jia kung ano ang nangyari sa ama ng kanyang magiging anak, kaya tinanong niya si Jia kung nagsasabi ba ito ng katotohanan. Naagad naman sinang-ayunan ng babae at tinanong kung mayroon bang problema. Makikita namang malungkot ang reaksyon ng ating bida habang kanyang sinasabi na wala namang problema ngunit sa loob-loob ni Gang Yu ay nanghihinayang ito dahil hindi na makikita ng kanyang kapatid ang kanyang magiging anak o kahit malaman na mayroon siyang anak. Tinanong naman ni Jia si Gang Yu kung ano ang kanyang ginagawa sa lugar na iyon at kung bakit niya suot ang uniform ng executioner. Kaya inamin ni Gang Yu na siya ay isa ng executioner at naroon siya upang ubusin ang lahat ng bilanggo sa loob ng Rukulas Prison. Nagulat naman ang babae sa kanyang nalaman na ang isang bayani ay naroon upang ubusin ang mga bilanggo, kaya itinanong niya kung utos ba iyon ng kanilang warden. Sinabi naman ni Gang Yu ang patungkol sa EMP strike na nangyari at nang marinig iyon ni Jia ay nabigla ito kaya tinanong niya sa ating bida kung sino ang may gawa at bilang tugon ay sinabi ni Gang Yu na ito ay kasalukuyang iniimbestigahan pa din. May pag-aalala namang itinanong ni Jia kung kamusta si Gang Ho. Hindi naman agad nakasagot si Gang Yu dahil hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Makikita naman ang lungkot sa mga mata ni Jia nang hindi nakasagot si Gang Yu ngunit sinabi ng ating bida na kasalukuyang mayroong rescue signal mula sa ikalimang palapag, dagdag pa ng ating bida na masyadong mapanganib kaya dapat nang tumakas si Jia, ngunit hindi ito pumayag at kanyang sinabi na kakailanganin siya ng ating bida kung pupunta ito sa bawat palapag ng Rukulas Prison. Tinanong naman ni Gang Yu kung bakit niya nasasabing kakailanganin niya siya. Kaya inihayag ni Jia na mayroon siyang ability na may kakayahan punteryahin ng mga alaala kapag natingnan niya sila na nagpapakitang mayroong siyang special ability na psychometry. Hindi naman may pinta ang mukha ni Gang Yu nang kanyang malaman na nakakabasa ng utak si Jia at baka nabasa nito ang kanyang iniisip kaya agad ding ipinaliwanag ni Jia na hindi niya binasa ang isip ng ating bida. Dagdag pa niya na ginagamit niya ang kanyang ability sa mga bilanggo upang malaman kung gumagawa sila ng masama o hindi. Tinanong naman ni Gang Yu kung paano makakatulong ang ability niya sa kanya. Kaya sinabi ni Jia na sa loob ng solitary confinement ay naroon ang magkapatid na si Mel at Mael na may kakayahang kumontrol ng kahit sino at mayroon din silang ability na mag-summon. Nagagawa din nilang pagkalooban ng kapangyarihan ng kahit sino sa pamagitan ng pagsaksak sa kanilang puso at sa katunayan ang lahat ng mga bilanggo sa ikalawang palapag ay kanya ng mga puppet. Sinabi naman ni Gang Yu na mayroong katulad na ability ang magkapatid at sa palagay niya ay mag-aaral sila ni Mago. Maya-maya pa ay sinabi ni Gang Yu na sapat na ang kanyang mga nalaman patungkol sa dalawang magkapatid kaya maari nang lumikas si Jia.
Ngunit sinabi niya na ang ilan sa mga puppet ng magkapatid ay ang mga prison guard tulad niya. Natahimik naman si Gang Yu sa sinabi ni Jia at ayon pa sa kanya na kung wala siya ay hindi makikilala ni Gang Yu kung sino ang mga prison guard sa mga puppet ng magkapatid. Sinabi naman ni Gang Yu na kapag naging puppet na ang mga officer na iyon ay nangangahulugan na patay na sila. Sinabi naman ni Jia na hindi pa patay ang mga officer na iyon at kapag tinanggal ng dalawang magkapatid ang kanilang ability ay babalik sila sa normal. Ayon naman kay Gang Yu na impossibly na gagawin iyon ng magkapatid ngunit ipinilit ni Jia na maari niya silang pakiusapan. Hindi naman sumang-ayon si Gang Yu dahil hindi iyon magiging mabuti sa kalagayan ni Jia. Ngunit ipinilit ni Jia ang kanyang kagustuhan, dagdag pa niya na bago siya magiging isang ina ay nais muna niyang gampanan ang pagiging isang prison guard dahil nais niyang makumplito ang kanyang trabaho bago siya manganak at saglit na pinakita sa atin ang larawan ni Gang Ho. Wala namang nagawa si Gang Yu sa pangungulit ng kanyang hipag at gamit ang kanyang isang kamay ay ginamit niya dito ang kanyang kapangyarihan at itinaas sa ere si Jia. Nagtataka naman si Jia kung ano iyon kaya pinaliwanag ni Gang Yu na iyon ang kanyang kapangyarihan, dagdag pa niya na bibigyan niya ng shield si Jia para malayo sa panganib. Tinanong naman ni Jia kung hindi ba iyon magiging sagabal sa ating bida. Ngunit wala namang naging tugon si Gang Yu at nagpatuloy na sa paglalakad pasulong, at sa kanilang patuloy na paglalakad ay kanilang nakasalubong ang mga humanoid na puppet ng magkapatid. Agad namang iniulat ni Jia na iyon ang kapangyarihan ng nakakatandang kapatid na si Mel at kanyang pinaalalahanan ng ating bida na baka ang ilan sa mga puppet ay mga prison guard, kaya agad na itinanong ni Gang Yu kung saan sa mga puppet na iyon ang mga prison guard. Agad namang ginamit ni Jia ang kanyang kapangyarihan ngunit medyo nahihirapan siyang alamin kung saan ang prison guard sa mga puppet na iyon, ngunit kalaunan ay napagtagumpayan niyang makita at agad niyang iniulat sa ating bida na ang dalawa sa likuran ay mga prison guard. Agad naman nagbigay instruction si Jia na kailangan nilang pasukin ang grupo ngunit hindi niya natapos ang kanyang sinasabi dahil biglang hindi siya makakita na labis niyang pinagtaka. Sinubukan namang magtanong ni Jia sa ating bida kung bakit niya iyon ginawa ngunit biglang kasama ang kanyang boses ay hindi na maririnig, kasabay noon ay agad na naghanda ng atake si Gang Yu at kanyang pinalilibutan ng kanyang kapangyarihan ang dalawang puppet na sinasabi ni Jia na mga prison guard at kinulong. Agad namang umatake ang isa sa mga puppet sa ating bida ngunit sa isang iglap ay agad siyang winasak ng ating bida gamit ang isang kamay. Agad ding naghanda ng susunod na atake si Gang Yu at nang sumugod ang mga natitirang puppet ay agad niyang binura ang mga ito sa mundo gamit ang isang kamao. Nagawa din niyang sip-in ang isa pang puppet at makikita sa mga mata ng ating bida ang galit at kasunod noon ay agad niyang inatake ang mga natitirang puppet. Habang si Jia ay patuloy na walang nakikita mula sa loob ng shield na ginawa ng ating bida para sa kanya, habang sa isang silid ay pinapanood ng magkapatid ang ginawang paglaban ng ating bida sa kanilang ipinadalang puppet, hindi sila makapaniwala na madaling natalo ang kanilang mga puppet at sinabi ng nakakabatang kapatid kung ang tagalabas na iyon ay kasing lakas ng kanilang master. Sinabi naman ni Mael na mukhang ang mas malakas ito sa kanilang master base sa kanyang ginawang laban. Muli ding itinanong ni Mel sa kanyang ate kung mas malakas pa ba ang ating bida kay Rausa na pinuno ng mga bayani. Wala namang naisagot si Mael sa kanyang kapatid at makikitang nakasandal ito sa kanyang balikat habang sinasabi na siya ay natatakot. Sinabi naman ng kanyang ate na wag itong mag-alala dahil hindi sila madaling mapapatay ng ating bida at pinakita ang napakaraming mga bilanggo na kanilang naging puppet na nagpapataas sa kumpiyansa ng magkapatid.